kung nakikita sana natin na patas yung let's say yung implementation ng batas at yung pagpapakita na walang kinikilingan ang ating mga authorities, investigative authorities, bakit sa ngayon wala pang findings, no? Tungkol sa investigasyon laban kay Senator Chis Escudero at sa investigasyon laban kay Senator Joel Villanueva. At ano naman ang nangyari sa mga ibang mga senador na nadamay ang pangalan sa investigasyon, not only on flood control but in cases of corruption. What happened to the accusations against them? Umusad ba? Bakit yung nakikita lang natin yung parang naiipit ay yung mga kaalyado ni Senator Cayetano? Dito naman po tayo sa impeachment, attorney, no? Meron pong mga nagpapalutang na baka hindi yung 16 ang gamitin, mas mababa pa doon. Marami silang mga sinesite na mga ruling daw, no? Lalo na involved ang mga senador. Ano po ang pananaw nyo po dito, attorney? Napakaklaro ang ating Philippine Constitution na nagsasabi na to convict in an impeachment, you need 2/3 votes of the entire Senate, no? So, membership ng Senado. So, sa 24, yung 2/3 is 16. May naririnig tayo, no, sa media at social media na yung mga ibang personalidad nagsasabi na sa ngayon, yung dapat i-count lang natin na members of the Senate ay 22. Dahil si Senator Bato ay nagtatago at hindi siya makaparticipate at si Senator Jinggoy ay nakakulong for the accusation of plunder at ngayon suspendido. Pero napakaklaro naman ang konstitusyon. Nagsasabi members of the Senate. Sa ngayon, kahit nagtatago si Senator Bato dahil hindi niya nire-recognize yung ICC warrant, senador pa rin siya. Si Senator Jinggoy nakakulong nga at suspended nga, pero yung katotohanan, senador pa rin siya. Kasi bago lang mawala, no, o mawala sila sa pagiging senador, yung kailangan i-convict rin sila through an ethics complaint, also requiring 2/3 votes. So, nasa dilema yung mga ibang senador na kumakalaban sa pag-include sa pagbilang kay Senator Bato at Senator Jinggoy dahil mahihirapan silang paalisin, no, sa bilang si Senator Bato at Senator Jinggoy dahil they also need 2/3 votes through an ethics complaint para matanggal sila sa pagiging senador. It's exactly the same vote na kailangan para pag-impeach kay VP Sara. Now, worse, no? 22 sa ngayon. Kaya they might say that you need lesser number than 16. Pinaparinig na sa atin na baka may warrant of arrest ng ICC si Senator Bongo. Di yung 22 maging 21. At nagpaparinig na rin si Senator Rodante Marcoleta na baka siya yung susunod na kukunin at ikukulong dahil sa akusasyong plunder na according to him, inimbento. So, yung 21 magiging 20 na lang. Pag nagkataon, ano na yung 2/3 ng 20? So, it will become 14. From the original 16, baka 14 na lang yung kailangan to convict the VP if
yung counting ay 20 senators na lang. So imagine sa ngayon, if we speak of the political divide of the Senate, there are already 13 senators na kaalyado ni Senator Win Gatchalian na we presume, no? We just presume na kumakalaban sa kay VP Sara, no? So 13 yan. Kailangan na lang nila ng isang boto at sabi ng iba kong kakilala ay mai-impeach na si VP Sara pag nagkaganon. Opo, at meron ding mga agam-agam na baka gamitin at sabihin na, halimbawa, yung nangyari po kay Senador Jinggoy Estrada na sinuspinde bilang sinuspindi siya, no? Senator, sa loob po ng 3 buwan ba yun? Baka ito na naman yung gamitin para mabawasan at mag-iba na naman yung numero, threshold, attorney. Yung suspension ni Senator Jinggoy is a preventive suspension, no? Hindi siya pwedeng mag-function as senator at nasa batas yan na kapangyarihan, no, ng Sandigan Bayan. But in truth, hindi naman siya talaga makaka-function normally dahil nakakulong, no? But even siguro sa pagpirma, hindi na rin siya authorized during those 3 months dahil talagang preventively suspended siya legally. Now, if it is also applied sa iba, kasi gaya ni Senator Robin Padilla, may attempt na kakasuhan siya ng obstruction of justice, no? Or nakasuhan na, hindi ko alam yung sitwasyon, baka mabigla na lang tayo na patawan siya ng preventive suspension na let's say it's not a penalty but it is an authorized act given to the court, no? So if it happens, hindi siya makaparticipate. At pwede rin yan i-apply sa iba pang mga senador. Sana, kung nakikita sana natin na patas yung, let's say, yung implementation ng batas at yung pagpapakita na walang kinikilingan ang ating mga authorities, investigative authorities, bakit sa ngayon wala pang findings, no? Tungkol sa investigasyon laban kay Senator Chis Escudero at sa investigasyon laban kay Senator Joel Villanueva. At ano naman ang nangyari sa mga ibang mga senador na nadamay ang pangalan sa investigasyon not only on flood control but in cases of corruption. What happened to the accusations against them? Umusad ba? Bakit yung nakikita lang natin yung parang naiipit ay yung mga kaalyado ni Senator Cayetano na sa tingin ng iba ay presumed to be sympathetic kay VP Sara. That's the presumption. That's why sinasabi natin na kung patas ang batas, dapat lahat will have to face the law equally kahit kakampi natin.